Yo! Kamusta mga kabasketball? Welcome back sa channel kung saan usapang NBA ang laging mainit, analysis, predictions, at konting wild takes. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang team na maraming nagulat ngayong playoffs, ang Indiana Pacers. Oo, tama ang narinig nyo, baka na nga sila ang next big surprise ng NBA. At sa video na to, bibigyan ko kayo ng 5 malalakas na dahilan kung bakit may chance ang Pacers na makuha ang NBA title ngayong taon. So kung ready ka na, like mo na to, tapusin mo hanggang dulo at let's break it down. Unang dahilan, walang iba kundi si Tyrese Haliburton. Dati, underrated. Ngayon, certified superstar. Siya ang puso ng Pacers. Elite court vision, mahusay sa transition, at kaya niyang ikontrol ang laro parang chess master. Averaging halos double-double sa points at assists. Pero ang pinaka-impressive, yung composure niya sa crunch time, hindi siya kinakabahan sa big moments. Kung healthy at aggressive si Haliburton, may laban lagi ang Indiana kahit kaninong team pa ang kaharap nila. Siya ang pinaka-importanting piraso sa championship hopes ng Pacers. Pangalawa, isang player na may championship experience, Pascal Siakam. Huwag nating kalimutan, naging vital siya sa 2019 Toronto Raptors team na nag-champion. Alam niya kung anong pakiramdam ng pressure sa finals, and that's priceless. Siakam ay hindi lang scorer. Kaya niyang mag-defend ng multiple positions, mag-create ng mismatch sa loob at bumaba para mag-fast break. May versatility at leadership na sobrang halaga sa playoffs. At dahil siya ang pinaka-experienced sa roster, siya rin ang emotional anchor. Kung gusto ng Pacers ng stability at presence sa crunch time, andiyan si Spicy P. Pangatlo, defense ng Pacers na unti-unting bumubuti. Hindi man sila elite tulad ng Boston o New York, pero may backbone ang depensa nila at ang pangalan niya ay Miles Turner. Si Turner ay consistent rim protector, lagi sa top ng league sa blocks. At ngayong mas solid ang perimeter defense ng Pacers, salamat kina Nembhard, Nesmith at Siakam. Mas epektibo si Turner sa paint. Ang depensa nila ngayon, mas organized, mas aware at mas matibay sa crunch time. Sa playoffs, hindi mo kailangan ng lockdown defense sa buong laro. Ang mahalaga, yung kayang makakuha ng stop sa huling minuto. Pang-apat ay ang depth ng team. Ito ang isa sa mga underrated na strengths ng Pacers. Hindi lang si Haliburton at Siakam ang pwedeng umiscore. Si Andrew Nembhard, tumitibay bilang two-way guard. Benedict Mathurin, spark plug off the bench. Obi Toppin, high flyer sa fast break. At huwag kalimutan si TJ McConnell, palaging hustle at energy. Ang ibig sabihin nito, kahit mag-struggle ang starters, may susunod na papalit na ready rin pumatay. At sa isang 7-game playoff series, kailangan mo ng bench na kaya tumulong, hindi lang basta-basta presence. At eto na, ang panghuling dahilan, momentum at chemistry. Huwag niyo maliitin ang tiwala sa isa't isa. Itong Pacers squad, kitang-kita mo na enjoy nila ang laro at solid ang bonding nila. Walang drama, walang toxic, hustle lang, support sa isa't isa at pure passion. Yung mga ganitong vibes, yan ang minsan kulang sa ibang teams. At higit sa lahat, they're peaking at the right time. Saktong-sakto ang momentum nila papasok ng finals. Kung tuloy-tuloy ang ganyang energy, mahirap silang pabagsakin. So ayan mga idol, recap tayo. Haliburton, legit superstar. Siakam, may championship DNA. Bench, malalim at ready anytime. Defense, anchored by Turner. Chemistry, solid at may momentum. Hindi pa sila favorite, pero huwag nyo ring sabihing wala silang chance. Kasi sa basketball, minsan, ang gigil, puso at sa timing, mas matimbang kaysa sa pangalan. Kung agree ka, like mo na to, comment kung hanggang saan sa tingin mo ang mararating ng Pacers. Finals lang ba? O champion na talaga? Subscribe na rin para sa mas marami pang NBA content. Kita-kits sa susunod na episode. Peace out!